Ay nako, wala na akong budget kalagitnaan na ng buwan. Kaya naisipan ko na lang magbenta ng ulam at ng merienda. So, sinong bibili dyan? O, order na kayo. Char! So, mga ma'am and sir, naghanda ako ng 4 na kilong manok. At titimplahan natin siya, lulutuin natin siyang adobo. Para saan kaya itong aking gagawin or lulutuin? Para kanino ko kaya to ibibigay or magbebenta nga ba talaga ako? So, ayan, nagtimpla lamang ako dyan ng adobo. So, ang ginagawa ko talaga pag nag-aadobo ako, hindi ako nagigisa, kundi minamarinate ko lang siya. Ayoko nang nagigisa kasi nga may mantika pa, ganyan. Tapos, maganda rin naman siya kasi yung aroma ng sibuyas, ng bawang, tapos kung maglalagay ka ng luya, ganyan, mabango nga naman. Pero ako kasi, ito yung way kung paano ako luto ng adobo. Minamarinate ko muna siya within 20 minutes hanggang sa malagay ko lahat ng sangkap na kailangan ko, and then saka ko siya isasalang after 20 minutes, mga ma'am and sir. May iba't iba nga naman talaga ng way ng pagluluto ng adobo. May kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo magluto ng adobo. So, syempre, ganyan lang yung way ko. Tapos, minsan, naglalagay din ako ng itlog. Ewan ko ba kung saan natutunan natin yung mga, yung mga ganyang klaseng adobo. Syempre, minsan, nag-e-experiment tayo kung ano yung babago sa panlasa natin. Yung iba, minsan, adobo sa gata, adobong iga. Tapos talaga, yung ito, minsan naman yung merong adobong para ng sinigang. Ganon. So, ito lang yung way ko. And, syempre, may mga secret ingredients tayong nilalagay. Ganyan. So, ayan, isinalang ko na sa mga oras na yan. Sinalang ko na yung ating tinimplang adobo dyan. Tapos nung magkaganyan na. So, konting halo lang kasi medyo madudurog siya. And, medyo paiigahin ko lang siya. Kasi nga, ang aking adobo na yan, hindi ko siya tinatakluban talaga. Kapag nagluluto ako ng kahit mapera lang sa nilaga or sa mga sinigang, hindi talaga ako nagtataklob. Kasi nga, nagkukusang magtubig yung ating mga niluluto kapag ganyan. So, ayan, nagtubig na siya. Nakita nyo, wala talaga akong nilagay dyan. Kahit pa sabihin nyo na, ay, edit yan, ganyan. Hindi talaga ako naglagay ng tubig dyan, mga mama sir. Nagkusang magtubig yung ating manok. So, nung medyo maiga-iga na, naglagay lang ako ng 3 perasong patatas, tas nilagay ko dyan sa ilalim para pagka kumulo siya, maluluto na siya. And, ayun, tapos na. Ganyan lang yung adobo ko. Sobrang simple lang. So, pagkatapos naman yan, ang lulutuin natin ay spaghetti. Meron akong 3 kilo at kalahating spaghetti dito. Syempre, hindi natin titipirin. Gamit natin dyan ay Italian pasta. So, nagpakulo ako ng tubig. Pagkatapos, hinalbos ko lang. At nung matapos ko na, ayan, ang gagawin ko naman is magluluto tayo ng sauce. Nagpainit ako dyan ng mantika para yung hotdog natin is ipiprito muna natin. Kasi ayan yung way ko kung paano ako magluto ng spaghetti. Ang ginagawa ko muna is piniprito ko yung hotdog kasi medyo iba-iba siya. Hindi siya yung ewan ko, basta medyo iba-iba yung lasa niya. So wala akong nakita sa supermarket o kaya sa lulo kasi ako na malengke. Kaso nga lang, wala doong tender juicy. Kaya yan na lang yung pinili ko na hotdog, chicken pranks. And siya, original siya. And hindi siya katulad ng iba na hotdog na nabibili dito sa Middle East na kapag kasi meron siyang flavor na spicy, is iba yung lasa. Pero yan hindi. Chicken siya na original, mga ma'am and sir. And ayan, hintay ko lamang siya na maluto. And then, halo-halo lang ako hanggang sa maya-maya ng kaunti. Nung makita kong okay na yan, hahanguin ko na siya. So, diba sobrang dami? 3 kilo yung hotdog na yan or 3 balot. Tapos, dyan sa same na pan na ating pinaglutuan ng ating hotdog, naglagay ako ng margarine. Ang gamit natin dyan ay star margarine para iba din yung pagkakagisa natin sa ating sauce.
Pagkatapos naman yan, ilalagay na natin yung ating ginayat na bawang, tapos isusunod natin yung ating sibuyas na chinap natin ng pinong-pino para sobrang malasa. Hindi natin titipirin sa sangkap yung ating lulutuin, ay paano ba naman uulit ang mga mamimili kapag hindi naman natin sinarapan at inayos-ayos ang ating mga sangkap. So, ayan, mekos-mekos tayo dyan ng magaling na pagkakahalo, mga mamansay. Pagkatapos niyan, lalagyan ko ang ating spaghetti ng mushroom. At ang gamit natin na mushroom is American. So, 2 can ng mushroom ang ilalagay ko para talagang swak na swak yung ating spaghetti. So, sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya tayong way ng pagluluto ng bawat potahe na alam nating lutuin. So, ayan, nilagyan ko siya ng 2 can ng mushroom. Pagkatapos, imemekos-mekos natin dyan. At pagkatapos nating mamekos yan, yung ating mushroom na yan na alam natin na luto na siya, isusunod naman natin yung ating giniling. So, ang giniling na ilalagay ko dyan is chicken, mga maminsir. Of course, kasi dito sa Middle East, kapag merong hindi kumakain ng beef, and meron din namang mga vegetarian, pero since yung mga kakain naman nito is nag-request ng chicken, edi wala tayong magagawa, mga mamenser. So, naglagay ako ng 3 kilo na giniling na chicken dyan. So, 'di ba? Sobrang swak na swak naman yung ating mga lahok na yan. So, hindi natin tinipid yan, mga mamenser, kasi nga ewan ko ba, wala nga tayong budget, ganun, char. Hindi. So, kanina ko nga ba ito ipapamigay, mga ma'am and sir? Bakit nga ba ako nagluluto ng ganito kadami, mga ma'am and sir? Kasi, nakakuha kami ng incentive sa para sa tindahan, kasi nga yung mga staff ko is napakagagaling. Sobrang gagaling nila. Nagkaroon sila ng incentive regarding sa aming GMA application. So, dun po sa mga nandito sa Qatar na hindi po nakakaalam, meron pong McDonald's application na dun nyo po makikita yung mga offers na meron kami. And then, at the same time, makaka-earn po kayo ng points. And mapakarami pong benefits, mga mamenser. So, dahil masipag mag-scan yung mga staff ko, magtanong sa mga customer na, do you have McDonald's application? Would you like to use it to scan your points? Ganyan. So, yan yung mga spill nila. Kaya naman, naisipan ko na yung incentive na nakuha, pero tinanong ko naman sila, yung iba is, sabi nila, iluto na lang, ganyan. Kasi nga, kung hahatiin namin siya sa is konti lang din. Then ito, nakapagluto ako, nabigyan ko sila talaga as in ng 2 putahe, meron silang ulam, tas meron na rin silang merienda. So, ayan, worth it naman yung mga ginagawa nila sa tindahan kasi nga nagkakaroon ng resulta. At the same time, hindi ko rin naman nakakalimutan sila na pasalamatan kasi nga nagbibigay sila ng good result para sa KPIs ng tindahan namin. So, ayan. So, sana, sabi ko sa kanila, maibalik namin yung good numbers na meron kami kasi nga this past few months is talagang nagkaroon kami ng opportunity, pero ginagawan naman nila ng paraan na mabalik yung dati naming number. Syempre, nakakahit kami ng target, ganyan, tapos biglang maya-maya or another month, mag-down kami. So, syempre, diba? Okay, sabi ko sa kanila is pagbutihan nila. So, yan. Ganyan tayo magluto ng spaghetti. Hindi natin titipirin sa lahok kasi nga, yung mga staff naman natin yung kakain. At the same time, may budget naman para sa pagkain na niluluto natin. And happy naman yung mga staff ko. So, nung maluto ko na yung 2 putahe na yan, itinawag ko lang sa driver, sabi ko papick up ako dito ng pagkain, and then i-distribute na lang yung manager na naka-duty kasi giniluto ko yan nung day off ko. Syempre, dapat day off ko kasi nga ako lang yung naka-day off din, tas isang staff. Tas sabi ko yung naka-day off na staff is padalhan na lang sa uuwi ng 5 PM. So, yan. Binalance ko lang din yung lasa kasi syempre meron tayong mga ibang lahi na hindi mahilig sa matamis, kaya hindi natin siya pwedeng gawin na kung ano yung traditional na pasta natin na creamy and sweet, ganyan. So, balance lang dapat. So, nilagyan ko lang siya ng 2 kutsarang condensed milk para maging okay yung lasa. So, nung ganyan na,
At nung okay na sa panlasa ko at alam kong magugustuhan na nila, inihalo ko na ang ating pasta. At ayan, i-transfer na din natin sa mga tab at nilagyan natin ng cheese. So, ready for pick up na siya ng driver namin at bahala na si Sir in shop na mag-distribute niyan. So, paano mga ma'am and sir? See you on my next vlog. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button for more updates and more upcoming video. And of course, don't forget to follow me in TikTok and Instagram. See you on my next vlog. Bye-bye!